Tinukoy naman ng Department of Health ang 4 na kumpirmadong kaso ng Mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, tig-isa ang nagpositibo sa bacterial infection noong Enero at Hulyo at 2 naman noong Setyembre. Nakaranas daw ang 4 ng influenza-like illness. Nilinaw naman ng ahensya na walang outbreak ng walking pneumonia sa Pilipinas at hindi rin daw ito bagong sakit. At kaugnay po niyan, magkakasama natin si Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali, Cheryl. Yusek, taga saan po at anong edad yung mga nagpositibo dito po sa Mycoplasma pneumoniae? Pasensya na, Cheryl, ang babagi lang namin informasyon ay yung nai-report mo, kare-report mo lang yung 4 na kaso sa mga buwan ng January hanggang September. Nilabas namin yung report na yan para lang mabatid ng mga kababayan natin, lalo na nanonood sa programa mo, na meron tayong Mycoplasma pneumoniae. Kaya lang, marami sa mga pasyente ay hindi na pinapatest ng mga doktor po natin, hindi routine. Opo. Kaya nga inikayat namin yung mga ospital, baka may pagkakataon na patest para malaman po natin kung sino pa ang madadagdag sa listahan o kaya naman para malaman din natin kung meron tayong drug resistance o uubra pa ba yung antibiotics natin. Pero ang suspecha po natin, we have more than 4. Kaya lang karamihan nga po, hindi na nagpapatest. At ito po bang walking pneumonia na Mycoplasma pneumoniae ay, Yusek, I mean, normal na po yan. Meron na po talaga tayong ganyang mga kaso po dito sa Pilipinas. Meron tayo niyan. Cheryl, katunayan sa isang pag-aaral, ang Mycoplasma pneumoniae ay maaaring hanggang 40% sa pangkalatang kaso ng pneumonia. Dito po sa bansa natin. Tama yan. Okay. Paano po nakuha ng 4 na pasyente ito pong pneumonia at ano po yung mga sintomas na naramdaman nila? Pangkaraniwan, nakukuha natin sa close contact sa isang taong meron ding Mycoplasma pneumoniae. Kada hindi pa inuubo ang isang infected na pasyente ay maaari na siya makahawa. Kaya nga, ang aming abiso po, kung totoong tataas pa yung bilang niyan, ang pagsusot ng mask ay makakatulong po. Mabilis ho bang makahawa ito, Yusek? Nakakahawa to, subalit tatagal ng ilang araw bago mo maramdaman yung sintomas ng lagnat at saka pag-uubo. At po, pag po ito ay hindi na-detect na ito po yung Mycoplasma pneumoniae at mapabayaan, ano po ang maaaring kahantungan? Bihira naman yung na-hospital at dahil sa ito ay gagamot sa pagbibigay ng akmang antibiotic. Kaya lang, sa mga pangyayari sa China, kailangan maging vigilant tayo sapagkat hindi malinaw kung yung mga namamatay doon ay Mycoplasma pneumoniae rin ang dahilan. Kung magkagayon, ay maaring ito ay dahil sa hindi na umuubra yung antibiotics nila o kaya talaga mahina yung mga bata sapagkat may pag-aaral din, Cheryl, na pag may vitamin A deficiency ay hindi maganda pag kinapitan ka ng ganitong uri ng bakterya. Una nyo na nga pong sinabi na kaya naman itong gamutin ng antibiotic. Pero kailangan pa po bang magpa-test kung hinihinalang may walking pneumonia po ang isang pasyente? Depende po ba yung ibibigay na antibiotic doon po sa klase ng pneumonia, mayroon po ang isang individual? Alam mo, magsususpecha kagad yung doktor
Ang pinakamabilis yung gawin ay ipa-chest x-ray yung pasyente. At dahil sa inikayat namin at meron namang posibilidad na matest, magandang ipatest. Pero kung hindi, talagang bibigyan ng antibiotic, Cheryl. Doc, panghuli na lamang po, paalala na lang para po makaiwas sa walking pneumonia at iba pang influenza-like illnesses ngayon pong ganitong holiday season. Okay, alam na natin ang drill. Matagal na panahon tayo nag-rehearsal dyan. Social distancing, paghuhugas ng kamay, pagsusot ng mask, kung may nararamdaman, manatili sa bahay. At kung nagdududa na baka COVID dyan, ay kailangan po magpa-test. At para hindi na po tumabay sa influenza, mga senior citizen, pila na po kayo para sa libreng bakuna. Doc, na-mention nyo na po itong COVID-19 cases. Kumusta po? Ano pong update? Kasi parang dumadami po yung bilang nito. Tumataas muli, Cheryl, subalit sa ilang lugar lang, katulad ng Mimaropa, yan ng Region 4B, sa Cagayan Valley Region, at saka dito sa Eastern Visayas. Maging dito sa Metro Manila, halimbawa dito sa Makati, ay medyo marami na yung nadadala sa ospital. Pangkalahatan ay maluwag pa rin naman yung mga ospital natin, Cheryl. So, binabantayan natin to. Opo. But so far po ba masasabi nating medyo may kabilisan po yung pagtaas? Hindi naman. At ito ay inaasahan naman namin sapagkat mas marami na sa mga kababayan natin ang lumalabas ngayong malapit na magdiwan tayo ng Kapaskuhan. So paalala ho natin, meron pa rin yung COVID. Siguro naman ay nabalitaan nyo na maging ang ating Pangulo ay nagkaroon po ng COVID at si Mayor Vico Soto. Kaya pwede rin tayo magkaroon, no? Kaya ingat po tayo. At nandun po yung muling paghikayat nyo, no, Yusek, na hanggat maaari ay mag-mask pa rin sa mga matataong lugar. Tama yan, lalo na yung mga senior, mga buntis, at yung mga meron ng maintenance medicine. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Eric Tayag ng DOH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.